Napag-alaman natin, ayon sa ating source, na message tayo noong October 30. Okay, Miss Maharlika, meron po akong ibibigay na information sa inyo na pwede ninyong, excuse me, i-share sa inyong mga viewers regarding sa secret arrival ng mga ICC members sa ating bansa. Ito po para liputin, liputin ni Ilonggo. Ilonggo siguro to si Palangga. Para liputin o traidorin ang ating Pangulong Duterte, former President Duterte. Hi, Ma'am Parvina, how are you? Ito pong issue na ito ay patungkol sa kay House Speaker Martin Tambaluslos, who secretly arranged accommodations and security for those ICC members. Alright. Sabi ko sa kanya, nagpasalamat ako. Sabi ko, baka naman sir, pwede po kayo mag-send ng information. Kasi syempre, mahirap na yung magsalta tayo kaagad. Although, the moment na na-receive ko yung message na totoo ito. Kaya lang, syempre, kumukuha tayo ng mga ebidensya na makakapagpatunay, makakapag-corroborate sa ating information. Hindi katulad dyan ni Jay Kung Ho na chismis-chismis lang sa Quadcom. Kasi may chismis-chismis na ganon. Anyway, dadako tayo dyan mamaya. Okay, Miss Maharlika, there are several ICC teams na pumasok, okay, sequentially sa ating bayan simula pa po noong October. Okay? Sabi niya. Alright. Isa po sa investigators ay nagngangalang si William Rosato ay nasa bansa na. Nakastay po siya sa Raffles Hotel since October 29. Okay? Ang Raffles, di ko nga alam na, ang may-ari ng Raffles Hotel ay si Elizaldico. Okay, yung putang inang yan ang may hawak. May-ari, according to our source. Tapos sabi niya, may kasama po, okay, ulitin ko. Si Rosato ay nasa Raffles Hotel since October 29. Nasa akin yung travel record nila. With an American interpreter named Maya Bracken. And, sabi niya, another investigator named Glenn Cala na kaaalis lang po sa bansa natin. So, titignan mo tayo, bago natin tuloy-tuloy yung kanyang pasabog, mga kababayan. Tinignan ko to. Anong pangalan nito ng una niyang pinangalanan na ICC? Si William Rosato. Ayon sa kanyang record, mga kababayan, ito yung mga taga-government na nakikinig sa atin. Personal details, nakalagay dito, travel type A. Ano ibig sabihin nito? Type A personality ba ito? Kasi ginugol natin. Ang sabi dito, travel type A, travel port NAIA 1. Status A, flight number, dito siya sumakay. Flight number MH804. Actually, Googleable yan, i-Google nyo yan. MH804. Okay, ito yung pangalan niya. So, travel date October 29, 2024, 10:19, 10 p.m., 19 minutes, and 10 seconds. Dami na, 10:19, 10 p.m. Okay? Ang admit status na is EO408. Para pakita lang natin yung background ng passport para maniwala lang kayo. Pero hindi natin pwede pakita information. Ayan yung background ng passport talaga. Alright? Next. Pintahan kaya natin yung ulo niya. Pintahan natin yung ulo niya. Tingnan lang. Pipintahan ko lang yung ulo niya. Okay. Tingnan natin yung ulo niya. Paano ba natin ito pipintahan? Wag na. Sige, yun na lang. Baka mahirap na. Alright. So, ang sabi sa report ng ating puting ahas ay meron siyang Amerikanang interpreter na si Bracken Maya Destura. Okay? May bitbit siyang interpreter. Itong si Maya, what? Place of birth?
O, Filipino-American. Ah, okay. So, based sa kanyang passport, ano to? US passport siya, Lagay lang natin yung shadow, Hindi natin papakita yung buo. Ayan, State. Ayan, yung buo. Parang maniwala kayo sa kay lola nyo. Ayan. Ay, nyo yan? Ayan yung passport ni Bakla. Okay. Tignan natin. Aha. Nationality niya is United States of America. Place of birth, I think to sa Pilipinas ipinanganak. Wait. Place of birth, Philippines. Yeah, I believe. Place of birth, Philippines. Okay, so 1966 siya ipinanganak. Okay? So yung isang kasama nila, sisend ko to kay PRRD. PRRD, mamaya. Sisend ko to sa lahat. Okay, lahat ng pwede nating isendan. Okay. Balik tayo sa mensahe, mga hitad. Sabi ni Palangga, pinapasok ito. Okay, itong message niya. Balikan natin yung message na yun. Okay, ito ay inayos pasikreto ni Martin Romualdez. Alright, so, another investigator named Glenn Cala. Si Glenn Cala, si Glenn Cala. Hindi pa natin nalaman kung ilang taon, kung ano yung ano niya. Glenn Cala. Who is Glenn Cala? Okay, Glenn Cala, where are you? Si Glenn Cala, or Glenn Cala Roderick Thomas, ang kanyang buong record dito. British citizen na ipinanganak noong 1986. Alright. Now, ang kanyang personal details, ang kanyang travel type A, status A. Alright. Tapos sa NAIA 1 din siya, flight number PR515. Travel date niya, ito ay 10 October 20, 2024. I'm not sure kung ang travel date ba dito dumating siya sa Pilipinas o pag-alis niya. Diba? I think dumating ito. So dumating siya sa Pilipinas. Well, I can only... Andito ba si Palangga ngayon? Alright? So ito October 20, 2024, dumating siya ng 12:10:48 a.m. Kasi kung may mga taga-immigration dyan, alam nyo ito, pinagnangak ko dito. Yung taga-Amerika, o yung US citizen naman, ang kanyang travel date, October 4, dumating na siya sa Pilipinas. Kasi may dugong Pilipino siya, Destura. Okay, October 4, 2024, alas 6:02:54 a.m. dumating ng Pilipinas. Binabasa natin to, tingnan natin. Pinakataba natin si yung isang, pakita nito yung isang kalbo. O yung buhok niya. Tingnan natin. Nationality, okay, ito. Pakita natin to ng bonggang-bongga. Kasi personal, Ito lang, para makita ninyo yung sinasabi ko. Ito, pwede ko itong ipakita. Puputulin lang natin yung tatakpan ko lang, puputulin para malaman ninyo, itago natin yung kanyang passport. Ito, papakita ko to. Takpan natin. Itong si Glenn Cala, ito yung kanyang record ng travel niya. See that? Ayan po, Personal details. Okay, ayan yung ICC para makita ninyo. Travel date. Okay, next. Takpan lang natin ang mga hitad. Itong isa, yung taga-ICC, bakit kayo nagtatago? Di ba legit naman yung ICC? Ba't kayo nagtatago? O bakit pa sikreto? Mamaya malaman natin. Yan, yung isa, ayan, dumating siya ng, 10 October 29. Alright. Yung interpreter, si Palangga, nakababayan ko, ito yung kanyang personal details. Yan, malinaw tayo yan na legit yan. NAIA, flight number, dada. Okay. Now what? Ano gagawin natin ngayon? Hindi natin alam kung ano talaga nasa utak na bangag ni Lisa at ni Tambaluslos. Kasi mga kababayan, according to our source, ito na. Pasikreto silang pumunta sa Pilipinas. At ito ay ang nag-asikaso ng kanilang travel details, nag-asikaso ng kanilang pagpunta sa Pilipinas para mag-imbestiga o I don't know anong pakay nila talaga. According to our source, ay si Romualdez at si Zaldico. Okay.
Nung dumating, itong mga members na ito, ay inilagay sila sa 5-star hotel, doon nga sa Raffles na pagmamayari daw ito ni Saldico, nasa presidential suite sila. And frequently went to high-end hotel Midas for meetings with particular person. In and out sila doon sa kanilang hotel. In Midas, sabi niya, where they use as workplace. So doon sila nag-opisina doon sa Midas Hotel, according to our source. The hotel reserves several presidential suites, sunset rooms, and additional rooms for transition and breakthroughs. Wait a minute. Okay. For transition and additional room for transition and breaks. Okay. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities and 4 drivers standby all day. Pera po ito ng taong bayan. Bakit mayroong 5-6 grabe close-in security at may 4 to 5 driver na naka-standby sa kanila buong araw? Sabi niya pa nga, when the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts. So may escort pa. And their expenses are all charged to this escort. Yung mga escort na yon, according to our source, mga tao ni Romualdez at ang nag-arrange ay si Romualdez at si Elizaldico. Sabi niya, okay, ma'am, sabi niya, mayroon pa nga pong incident na itong ICC members urinated in the neighborhood of Tambaloslos Villa, which caused neighbors complaints. So sabi niya, may pagkakataon na dinadala ni Martin Romualdez sa kanyang lugar, sa kanyang bahay, at may neighbor na nag-report, siguro nalasing, I don't know, kung sino doon sa 3 na ipinakita natin, hindi naman siguro yung babae, na umihi at ito ay nireport ng kanilang kapitbahay.